Kabayan, kumusta ang araw mo ngayon? Pagod ka ba galing sa trabaho? O baka naman pagod ka sa maghapong pag-aasikaso sa bahay? Alam ko ang pakiramdam na yan, yung gusto mo na lang maupo, magpahinga, at humigop ng mainit na kape. Pero minsan, kahit gusto nating magpahinga, may mga problema sa bahay na hindi pwedeng ipagpaliban. Imagine mo ito, katatapos mo lang magluto ng masarap na hapunan para sa pamilya. Busog ang lahat, masaya ang kwentuhan at puno ang tiyan. Pero pagpunta mo sa kusina para maghugas ng pinggan, doon sisira ang mood mo. Yung tubig sa lababo, ayaw bumaba. Nakatingga, ang dumi, ang sebo at mga tingga-tinga ng pagkain, lumulutang lahat. At ang mas malala pa dyan, yung amoy. Yung masangsang na amoy na parang galing sa kanal. Nawawalan ka ng ganang pumasok sa sarili mong kusina, hindi ba? Ano ang unang naiisip mo kapag ganito ang sitwasyon? Tatawag ka ba ng tubero? Alam mo ba kung magkano ang singil ng tubero ngayon? Sa panahon ngayon, 500 o 1,000 piso na ang labor pa lang. Wala pa ang gamit. Sa mahal ng bilihin ngayon, sa mahal ng bigas at kuryente, praktikal pa ba na magbayad ka ng ganun kalaki para lang sa baradong lababo? O baka naman naisip mong tumakbo sa hardware o grocery para bumili ng liquid sosa o yung mga matatapang na chemical na nasa makukulay na bote? Bago mo gawin yan, huminto ka muna. Huwag mong itapon ang pera mo at huwag mong ilagay sa alanganin ang kalusugan ng pamilya mo. Dahil sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang isang diskarte na ginagamit ng mga wais na misis at mga madiskarteng tatay sa loob ng mahabang panahon. Isang solusyon na hindi mo kailangang bilhin dahil sigurado ako na nasa kusina mo na ito ngayon. Walang lason, walang mahal na gastos, pero kailangan mo ng tamang kaalaman. Dahil hindi lahat ng bara ay pare-pareho. Handa ka na bang matuto? Kung handa ka na, huminga ka muna ng malalim. Relax lang tayo dahil ang solusyon ay abot kamay mo lang. Pero teka lang kabayan, sandali. Bago tayo humawak ng anumang gamit, kailangan nating pag-usapan ang iyong kaligtasan. Ito ang pinakamahalagang parte ng video na ito. Kaya please huwag mong skip ang bahaging ito dahil para ito sa kapakanan mo. Makinig kang mabuti. Mayroon ka bang ibinuhos na chemical sa lababo mo kanina o kahapon? Gumamit ka ba ng muriatic acid? O kaya yung mga commercial drain decloggers na nabibili sa bote? Kung ang sagot mo ay oo, huwag mong gawin ang ituturo ko ngayon. Uulitin ko para malinaw. Kung may chemical dyan sa loob ng tubo mo, stop! Huwag mong sundan ang video na ito. Bakit ka mo? Dahil ang gagamitin natin ay suka o vinegar. At kapag ang suka ay humalo sa muriatic acid o sa chlorine bleach, lilikha ito ng isang matinding reaksyon. Maglalabas ito ng tinatawag na chlorine gas. Hindi ito biro kabayan. Ang gas na ito ay nakakalason. Pwede kang mahilo, pwedeng sumakit ang dibdib mo, o mas malala pa, pwede kang maospital. Kaya ang rule natin sa diskarte sa buhay ay safety first. Laging una, ang kaligtasan. Kung nagbuhos ka ng kemikal, palipasin mo muna ang 24 na oras. Buhusan mo ng maraming tubig para mawala ang residue. Saka mo lang. Pwede gawin ang natural na paraan natin. At isa pa, kahit natural ingredients ang gagamitin natin, magandang ugali na mag-ingat. Kung may salamin ka sa mata o goggles, isuot mo. Kung may rubber gloves ka, isuot mo. Kasi minsan, kapag nag-react yung mixture, pwede itong tumalsik. Ayaw nating mapuwing ang mga mata mo. Maliwanag ba tayo dyan?
Safety ang priority natin dito. Dito sa ating channel, bawal ang bulahan. Gusto ko, pagkatapos mong panoorin ito, alam mo ang totoo. Hindi ako mangangako ng himala kung hindi naman kaya. Kaya pag-usapan natin para saan ba talaga ang diskarting ito. Ang lababo natin sa kusina, araw-araw yang binubugbog. Mantika galing sa prito, sebo galing sa bulalo, kanin, sabon, dumi, lahat yan bumababa sa tubo. Sa paglipas ng panahon, yung mantika, tumitigas yan sa loob ng tubo. Parang bara sa puso, ganon din sa tubo, nagiging kolesterol ng lababo. Dito magaling ang solusyon natin. Ang mixture na gagawin natin ay tutunaw sa mga sebo na yan. Bubuwagin niya ang mga namuong sabon at dumi. At tatanggalin niya ang masamang amoy. Pero ito ang real talk. Kung ang dahilan ng pagbabara ng lababo mo ay dahil nahulugan ito ng kutsara. O kaya may laruan ng anak mo na pumasok sa loob. O kaya sobrang kapal na buhok na nagbuhol-buhol na. Kabayan, kahit anong buhos natin, hindi matutunaw ang bakal o plastic. Kung matigas na bagay ang nakabara, kailangan mo na talagang gumamit ng snake o yung alambring panundot. O baka kailangan na talagang baklasin ang ilalim ng lababo. Kaya i-check mo muna kung mabagal lang ang tubig o barado dahil sa sebo. Ito ang perfect na solusyon para sa iyo. O sige, simulan na natin ang operasyon. Pumunta ka na sa kusina. Check mo kung meron ka nito. Una, baking soda. Oo, yung ginagamit sa pagbe-bake o pang-alis ng amoy sa ref. Kalahating tasa lang ang kailangan natin. Pangalawa, suka, kahit anong brand. Puti, dato puti, apple cider, kahit ano, isang tasa. Pangatlo, mainit na tubig, isang takure. At pang-apat, isang lumang basahan na pangtakip. Step 1, alisin ang nakatenggang tubig. Kung puno ng tubig ang lababo mo, kailangan mo muna itong alisin. Gumamit ka ng tabo o sponge. Sayang ang mixture natin kung hahalo lang ito sa maduming tubig sa ibabaw. Kailangan direct contact sa butas. Step 2. Ang baking soda. Kunin ang kalahating tasa ng baking soda. Ibuhos ito dahan-dahan sa butas ng lababo. Gumamit ka ng stick o kahit dulo ng kutsara para itulak ang powder pababa. Siguraduhin mong pumasok lahat sa loob ng tubo. Hayaan mong manuot ito sa mga sebo. Step 3, ang reaksyon. Ito ang exciting part. Kunin ang suka. Handa ka na ba? Ibuhos ang suka sa loob ng butas. Pakinggan mo ang tunog. Shhh! Makikita mo, bubulayan ng matindi. Parang bulkan na pumuputok. Yan ang chemical reaction. Ang tawag dyan ay acid-base reaction. Yung bula na yan, yun ang carbon dioxide na lumalabas. Yan ang sundalo natin na bubuwag sa dumi. Step 4. Takpan agad. Pagkabuhos ng suka. Takpan agad ang butas gamit ang basahan o plug ng lababo. Bakit kamo? Kasi gusto nating yung pressure ng gas ay pumunta pababa sa bara, hindi pataas sa mukha mo. I-trap natin ang reaksyon sa loob para persahin niyang matanggal ang bara. Hayaan mo lang siya dyan ng 10 hanggang 15 minuto. Magtimpla ka muna ng kape. Mag-scroll ka muna sa cellphone. Hayaan mong gawin ng science ang trabaho niya. Step 5. Ang banlaw. Paglipas ng 15 minuto, pakuluan na ang tubig. Pero teka, tignan mo muna ang ilalim ng lababo mo. Anong klase ang tubo mo? Kung ang tubo mo ay yung matigas na PVC, yung kulay blue o white, pwede ang kumukulong tubig. Pero kung ang tubo mo ay yung kulay gray na flexible hose, yung parang accordion na nababanat,
Huwag mong bubuhusan ng sobrang init na tubig. Matutunaw yan. Lulutuin mo ang sarili mong tubo. Magkakalik ka lang. Kung flexible hose ang gamit mo, gamitin mo lang ay hot tap water o tubig na mainit pero kaya mong hipuin. Huwag boiling water, okay? Ingatan ang gamit para hindi mapagastos. Ibuhos ang tubig ng dahan-dahan. Ito ang magtutulak sa mga natunaw na sebo pababa sa drainage. Pagkatapos mong ibuhos ang tubig, buksan mo ang gripo. Tignan mo ang daloy. Mabilis na ba? Umiikot na ba ang tubig pababa? Amuyin mo. Wala na bang masangsang na amoy? Kung okay na, congratulations! Isa ka ng certified na madiskarte. Nakaligtas ka sa gastos. Hindi mo kinailangang maghintay sa tubero. At higit sa lahat, ligtas ang pamilya mo sa matatapang na chemical. Kung medyo mabagal pa rin, huwag mawalan ng pag-asa. Minsan, sobrang kapal na ng sebo. Pwede mong ulitin ang proseso. O kaya, hayaan mo muna ang baking soda at suka ng mas matagal. Baka overnight, bago mo buhusan ng tubig sa umaga. Ang payo ko sa iyo, kabayan, huwag mo nang hintaying magbara. Bago mo ito gawin mo ito once a month, maintenance kumbaga. Para laging malinis, laging mabango, at iwas sakit sa ulo. At isa pang tip para hindi na bumalik ang bara, huwag na huwag magbubuhos ng pinagprituhan na mantika sa lababo. Ilagay sa bote. Itapon sa basurahan. Ang mantika ay nagiging sebo kapag lumamig. Yan ang numero 1 kalaban natin. Nasubukan mo na bang magkaroon ng bara na dahil pala sa laruan o tinidor? Nakakainis, di ba? I-comment mo naman sa baba kung ano ang pinakakakaibang bagay na nakuha mo sa loob ng lababo mo. Nagbabasa ako ng comments. Gusto kong matawa sa mga kwento nyo. Sana ay nakatulong ang videong ito sa iyo at sa bulsa mo. Kung nagustuhan mo ang tip na ito, malaking tulong sa channel natin kung pipindutin mo ang like button. Libre lang yon, pero malaking bagay para sa atin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, aba, ano pang hinihintay mo? Pindutin na ang subscribe at ang bell icon. Kasi marami pa tayong pag-uusapan. Marami pa tayong aayusin sa bahay nang hindi gumagastos ng mahal. Muli, ito ang inyong lingkod na nagpapaalala, sa panahon ngayon, hindi sapat ang masipag. Kailangan madiskarte. Ingat po kayo palagi mga kabayan. God bless.